Biglang nanginig ang buong mundo nang muling mabanggit ang pangalan ng Iran sa usapin ng mga propesya at mga nakasulat sa banal na kasulatan. Maraming mananampalataya ang napapatanong kung bakit tila unti-unting nagkakatotoo ang ilang bahagi ng kasaysayang matagal nang binanggit sa Biblia. Kakaibang takot at pananabikang bumabalot sa puso ng maraming Kristiyano habang pinagmamasdan ang mga nangyayari sa gitnang silangan. Lumilitaw ang mga palatandaang noon ay mahirap paniwalaan, ngunit ngayon ay malinaw nang nasasaksihan ng buong sangkatauhan. Malalim na hiwaga ang nakatago sa kapalaran ng bansang Iran na bihirang maipaliwanag ng ganap sa harap ng napakaraming tao. Libong taon na ang nakalipas nang mabanggit sa Biblia ang tungkol sa mga kaharian, digmaan at mga bansang magkakaroon ng malaking papel bago dumating ang matinding pagbabago sa mundo. Kamangha-mangha dahil kabilang sa mga lugar na madalas maiugnay sa sinaunang propesiya ang lupain na kilala ngayon bilang Iran. Matatapang na propeta noon ang nagsalita tungkol sa pagbangon ng mga bansa at paglapit ng panahon ng matinding pagsubok para sa sangkatauhan. Maraming eskolar ng kasulatan ang naniniwalang hindi aksidente ang mga pangyayaring nagiging sentro ng balita sa kasalukuyang panahon. Matinding mensahe ang dala ng kasaysayan na maaring gumising sa espiritual na pananampalataya ng bawat taong naghahanap ng katotohanan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Napakahalaga ng bawat suporta dahil mas marami pang tao ang maaabot ng mga mensaheng nagbibigay liwanag at pag-asa sa gitna ng magulong panahon. Taos-pusong hangarin ng channel na makapagbahagi ng mga aral na magpapalalim sa relasyon ng bawat pamilya sa Panginoon. Dakilang paalala mula sa langit ang maaaring matuklasan habang unting binubuksan ng mahiwagang bahagi ng kasaysayan ng Iran. Ezekiel 38 verse 5. Persia, Ethiopia and Libya with them, all of them with shield and helmet. Malaking bahagi ng propesiyang nabanggit ang Persya na siyang sinaunang pangalan ng Iran bago pa man dumating ang makabagong panahon. Kapansin-pansin na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin sa kasaysayan ang pangalang Persya sa usapin ng pananampalataya at pandaigdigang pagbabago. Makapangyarihang paalala ang talatang iyon dahil maraming Kristiyano ang naniniwalang may malalim na koneksyon ang Iran sa mga kaganapang magaganap bago dumating ang mga araw ng matinding pagsubok sa mundo. Habang lumalalim ang tensyon sa iba't ibang panig ng daigdig, dumarami rin ang mga taong muling bumabalik sa Biblia upang hanapin ang mga kasagutang matagal nang nakatala sa banal na kasulatan. Una, ang sinaunang pangalan ng Iran sa Biblia. Sinaunang kaharian ng Persya, ang dating kinikilalang pangalan ng bansang Iran noong panahon ng Biblia. Makikita sa banal na kasulatan na malaki ang naging bahagi ng Persya sa kasaysayan ng bayan ng Diyos at sa katuparan ng mga propesiya. Kapansin-pansin na hanggang ngayon ay madalas pa ring mabanggit ang Persya kapag pinag-uusapan ang mga hulang may kaugnayan sa mga huling araw. Kahanga-hanga dahil ang lupain na dating tinatawag na Persya ay nananatiling sentro ng usaping espiritual at pandaigdigang pangyayari. Matinding interes ang nabubuo sa puso ng mga Kristiyano habang mas lumalalim ang pag-aaral tungkol sa koneksyon ng Iran sa Biblia. Noong bumagsak ang imperyo ng Babylonia, ay sumunod na namuno ang kaharian ng Persya sa malaking bahagi ng sinaunang mundo. Dakilang bahagi ng kasaysayan ang nangyari nang gamitin ng Panginoon si Haring Cyrus upang tulungang makabalik ang mga Israelita sa kanilang sariling lupain. Makapangyarihang patunay ang pangyayaring iyon na kayang gamitin ng Diyos kahit ang mga pinunong hindi kabilang sa Israel para tuparin ang kanyang banal na plano. Kakaibang hiwaga ang makikita habang pinagdurugtong ang mga sinaunang tala at mga kasalukuyang nangyayari sa gitnang silangan. Mas lalong tumitibay ang pananampalataya ng maraming mananampalataya habang pinagninilayan ang mga salita ng Diyos na naisulat libong taon na ang nakararaan. Isaiah 45 verse 1. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus whose right hand I have holden. Malalim ang kahulugan ng talatang iyon dahil ipinakita ng Panginoon
na hawak niya ang kapalaran ng mga hari at mga kaharian sa buong mundo. Kahanga-hanga dahil nabanggit ang pangalan ni Cyrus bago pa man mangyari ang kaniyang mahalagang papel sa kasaysayan ng Israel ayon sa mga eskolar ng Biblia. Dakilang paalala ang kasulatang iyon na walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos kahit gaano kalaki ang impluensya ng mga bansa sa mundo. Habang tumatagal ay dumarami ang mga taong bumabalik sa Biblia upang hanapin ang kahulugan ng mga nangyayari sa kasalukuyang panahon. Mabigat na usapin para sa maraming Kristiyano ang patuloy na pagkakadawit ng Iran sa mga pandaigdigang tensyon at propesya. Kapansin-pansin na tila unti-unting nagdurugtong ang sinaunang kasaysayan at makabagong panahon sa harap ng buong mundo. Makikita ng bawat mananampalataya na buhay at makapangyarihan pa rin ang mga salita ng Panginoon kahit lumipas ang napakahabang panahon. Pambihirang aral ang matutuklasan ng bawat tao habang mas nauunawaan ang tunay na kasaysayan ng Persya sa Biblia. Bawat balita tungkol sa Iran ay nagiging dahilan upang maraming tao ang magnilay tungkol sa mga propesiyang nakasulat sa Biblia. Malalim na pag-asa ang ibinibigay ng Panginoon sa mga pusong nananatiling matatag sa pananampalataya sa gitna ng magulong panahon. Kahanga-hanga kung paanong nananatiling buhay ang mga mensahe ng Biblia habang patuloy na umiikot ang kasaysayan ng mundo. Ikalawa, ang Persya sa mga propesya ng Biblia. Kamangha-manghang katotohanan na ilang libong taon na ang nakalipas ay mayroon ng mga propesyang tumutukoy sa mga bansang magiging mahalaga sa mga darating na panahon. Kabilang sa madalas mabanggit sa banal na kasulatan, ang Persya na kilala ngayon bilang Iran sa makabagong panahon. Matinding pag-aaral ang ginagawa ng maraming eskolar ng Biblia upang maunawaan ang koneksyon ng Persya sa mga pangyayaring nagaganap sa mundo ngayon. Kapansin-pansin na habang lumalalim ang kaguluhan sa iba't ibang bansa, ay mas dumarami rin ang mga taong naghahanap ng kasagutan sa Biblia. Pananabik at pangamba ang nararamdaman ng maraming Kristiyano habang pinagmamasdan ng mga senyales na maaaring may kaugnayan sa sinaunang propesiya. Noong panahon ng mga propeta ay malinaw na inilarawan ang pagbangon at pagbagsak ng malalakas na kaharian sa ibabaw ng mundo. Dakilang kapangyarihan ng Diyos ang makikita dahil walang imperyo ang nananatiling matatag kapag dumating ang itinakdang panahon ng pagbabago. Kahanga-hanga dahil kahit lumipas ang napakahabang panahon ay nananatiling buhay ang mga salitang nakasulat sa Biblia. Mabigat na paalala para sa sangkatauhan na ang lahat ng nangyayari sa mundo ay hindi basta simpleng aksidente lamang. Mas lalong lumalalim ang pananampalataya ng mga mananampalataya habang pinagninilayan ang mga katotohanang nakapaloob sa banal na kasulatan. Ezekiel 38 verse 5, Persia, Ethiopia and Libya with them, all of them with shield and helmet. Malaking usapin para sa maraming Kristiyano ang talatang iyon dahil direktang nabanggit ang Persya sa isang mahalagang propesiya sa Biblia. Kakaibang interes ang nabubuo sa puso ng mga nag-aaral ng kasulatan dahil naniniwala silang may malalim na kahulugan ang pagbanggit sa Persya sa mga huling panahon. Makapangyarihang paalala ang bahaging iyon na walang salita ang nasusulat sa Biblia nang walang layunin at kahulugan mula sa Diyos. Habang tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan, ay mas nagiging sentro ng pansin ang bansang Iran sa mata ng buong mundo. Madalas itanong ng maraming mananampalataya kung bakit tila may espesyal na papel ang Persya sa mga propesiyang binanggit noon pa man. Kahanga-hanga kung paanong ang mga sinaunang salita sa Biblia ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kasalukuyang panahon. Malalim na pagninilay ang dulot ng mga pangyayaring ito sa puso ng bawat Kristiyanong naghahanap ng katotohanan. Buong mundo ngayon ay tila unti-unting nakasaksi sa mga pangyayaring minsan lamang mabasa sa banal na kasulatan. Bawat araw na lumilipas ay nagpapaalala na walang makapangyarihang bansa ang higit na dakila kaysa sa kapangyarihan ng Panginoon. Dakilang aral mula sa Biblia ang nagsasabing dapat manatiling matatag ang pananampalataya kahit puno ng kaguluhan ang paligid. Kahanga-hanga ang katotohanang ang mga propesiya na isinulat noon ay patuloy pa ring nagbibigay babala at pag-asa sa sangkatauhan ngayon. Ikatlo, ang pagbangon ng Persya bilang makapangyarihang kaharian. Noong sinaunang panahon ay kinilala ang Persya bilang isa sa pinakamalalakas
at pinakamalawak na imperyo sa buong mundo. Napakaraming lupain ang nasakop ng kahariang iyon. Kaya naging tanyag ang pangalan nito sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kahanga-hanga dahil sa kabila ng laki ng kanilang kapangyarihan, ay ginamit pa rin sila ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang banal na plano. Makikita sa Biblia na walang kaharian ang umaangat nang hindi pinahihintulutan ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Matinding aral ang makukuha ng bawat mananampalataya habang pinag-aaralan ang kasaysayan ng sinaunang Persya. Naging sentro ng impluensya ang Persya sa politika, kultura at pamumuno sa malaking bahagi ng mundo noong kanilang kapanahunan. Dakilang pangalan ni Haring Cyrus ang madalas mabanggit dahil sa mahalagang papel na ginampanan niya para sa bayan ng Israel. Kakaibang pangyayari ang naganap nang payagan niyang makabalik ang mga Hudyo sa Jerusalem upang muling maitayo ang templo ng Diyos. Kapansin-pansin na kahit hindi kabilang sa Israel si Cyrus, ay naging instrumento pa rin siya ng Panginoon para sa katuparan ng propesiya. Malalim na katotohanan ang ipinapakita ng kasaysayang iyon tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bansa at mga pinuno sa mundo. Daniel 2 verse 21. And he changeth the times and the seasons, he removeth kings and setteth up kings. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita na ang Diyos ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Kahanga-hanga sapagkat kahit gaano kalakas ang isang imperyo, ay nananatili pa ring higit ang kapangyarihan ng Panginoon kaysa sa sino mang hari. Makapangyarihang paalala ang kasulatang iyon na ang lahat ng kaharian sa mundo ay pansamantala lamang sa harap ng walang hanggang kapamahalaan ng Diyos. Habang lumilipas ang panahon, ay patuloy na pinag-uusapan ang koneksyon ng Persya sa mga propesyang matatagpuan sa Biblia. Mabigat na usapin para sa maraming Kristiyano ang patuloy na pagkakasangkot ng Iran sa iba't ibang pangyayari sa gitnang silangan. Kapansin-pansin na tila muling nabubuhay sa alaala ng maraming mananampalataya ang mga sinaunang hula habang tumitindi ang tensyon sa mundo. Kakaibang pananabik ang nararamdaman ng ilan dahil naniniwala silang may mas malalim pang kahulugan ang mga pangyayaring ito. Espiritual na paggising ang nagiging epekto ng mga balitang may kaugnayan sa bansang dating tinatawag na Persya. Bawat bahagi ng kasaysayan ay nagpapatunay na walang anumang makapangyarihang bansa ang mananatiling dakila magpakailanman. Dakilang paalala mula sa Biblia na ang tunay na kaligtasan ay hindi matatagpuan sa lakas ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ika-4, ang Iran at ang mga huling araw sa Biblia. Habang lumalapit ang makabagong panahon, ay mas lalong pinag-uusapan ng mga Kristiyano ang koneksyon ng Iran sa mga propesiyang nakasulat sa Biblia. Kakaibang damdamin ng pag-aalala at pananabik ang bumabalot sa puso ng maraming mananampalataya habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa mundo. Kapansin-pansin na halos araw-araw ay may mga balitang may kaugnayan sa tensyon at kaguluhan sa rehiyon ng gitnang silangan. Mabigat na usapin para sa marami ang posibilidad na unti-unti nang nagkakatotoo ang ilang bahagi ng sinaunang propesiya. Malalim na pagninilay ang dulot ng mga pangyayaring ito sa bawat taong seryosong nag-aaral ng Biblia. Noong panahon pa lamang ng mga propeta, ay mayroon ng mga babalang ibinigay tungkol sa mga digmaan at kaguluhang mangyayari sa iba't ibang bansa. Kahanga-hanga dahil ang mga salitang isinulat noon ay patuloy pa ring nagbibigay liwanag hanggang sa kasalukuyang panahon. Makikita sa Biblia na hindi kailanman nawalan ng kontrol ang Diyos sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Dakilang paalala para sa sangkatauhan na ang lahat ng kapangyarihan sa lupa ay pansamantala lamang sa harap ng Panginoon. Pananampalataya at espiritual na kahandaan ang higit na kinakailangan habang patuloy na nagbabago ang kalagayan ng mundo. Matthew 24 verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil malinaw na binigyang babala ng Panginoon ang sangkatauhan tungkol sa mga kaguluhang mangyayari sa iba't ibang panahon. Kahanga-hanga sapagkat kahit puno ng takot at pangamba ang mundo, ay patuloy pa ring nagbibigay pag-asa ang mga salita ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Makapangyarihang paalala ang kasulatang iyon na hindi dapat mawalan ng pananampalataya ang mga Kristiyano sa gitna ng kaguluhan at pag-aalala
Habang tumitindi ang mga alitan sa iba't ibang bansa, ay mas nagiging sentro ng atensyon ng Iran sa usapin ng pandaigdigang kapayapaan. Madalas itanong ng maraming tao kung may kaugnayan ba ang mga kasalukuyang pangyayari sa mga propesyang nakatala sa Biblia. Kapansin-pansin na mas maraming mananampalataya ngayon ang bumabalik sa banal na kasulatan upang hanapin ang tunay na kahulugan ng mga nangyayari sa paligid. Kakaibang interes ang nabubuo sa puso ng bawat Kristiyano habang unti-unting nagdurugtong ang sinaunang kasaysayan at kasalukuyang panahon. Matinding paalala para sa lahat na higit na mahalaga ang relasyon sa Diyos kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Bawat araw na lumilipas ay nagpapatunay na mabilis magbago ang takbo ng kasaysayan at kalagayan ng mundo. Dakilang katotohanan ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing, ang Diyos lamang ang tunay na matibay na sandigan ng sangkatauhan. Kahanga-hanga kung paanong nananatiling buhay ang kanyang mga salita kahit lumipas ang napakahabang panahon. Ikalima, ang espiritual na aral sa likod ng kapalaran ng Iran. Hindi lamang simpleng kasaysayan ang makikita sa kwento ng Iran, dahil nakapaloob din dito ang malalim na espiritual na mensahe para sa sangkatauhan. Kahanga-hanga kung paanong ginagamit ng Diyos ang mga bansa at kaharian upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo. Kapansin-pansin na habang tumitindi ang kaguluhan sa iba't ibang lugar, ay mas maraming tao ang naghahanap ng kasagutan sa Biblia. Mabigat na paalala para sa bawat Kristiyano na ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang at walang anumang kapangyarihan ang mananatili magpakailanman. Dakilang katotohanan ang makikita sa banal na kasulatan na ang Diyos lamang ang tunay na hari sa ibabaw ng lahat ng bansa. Noong unang panahon ay maraming makapangyarihang imperyo ang naghari at nagdala ng takot sa iba't ibang lupain. Kahit gaano kalawak ang kanilang nasakop, ay dumating pa rin ang araw na sila ay humina at bumagsak ayon sa itinakda ng panahon. Makikita sa kasaysayan na walang kaharian ang kayang lumaban sa kapangyarihan at kalooban ng Panginoon. Kahanga-hanga dahil nananatiling buhay ang mga aral mula sa Biblia, kahit napakaraming taon na ang lumipas mula nang maisulat ang mga iyon. Malalim na pagninilay ang dala ng mga pangyayaring ito sa puso ng bawat taong naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Napakalakas ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinapaalala na ang Diyos ang tunay na kanlungan ng tao sa panahon ng kaguluhan at pangamba. Kahanga-hanga sapagkat kahit magulo ang kalagayan ng mundo, ay may kapayapaan pa ring matatanggap ang pusong nagtitiwala sa Panginoon. Makapangyarihang paalala ang kasulatang iyon na hindi dapat manaig ang takot sa puso ng mga mananampalataya habang nangyayari ang iba't ibang pagsubok sa mundo. Habang pinag-uusapan ng maraming bansa, ang tungkol sa digmaan at tensyon ay lalo namang lumalalim ang pananampalataya ng ilang Kristiyano. Kapansin-pansin na dumarami ang mga taong muling lumalapit sa Diyos dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyang panahon. Mahalagang maunawaan na ang tunay na layunin ng mga propesya ay hindi upang magdulot ng matinding takot, kundi upang hikayatin ang tao na magbalik loob sa Panginoon. Kakaibang kapayapaan ang natatanggap ng pusong nananalig sa Diyos kahit puno ng kaguluhan ng paligid. Matinding pag-asa ang matatagpuan ng bawat taong patuloy na kumakapit sa mga pangako ng Biblia. Bawat sandali sa kasaysayan ay nagpapatunay na walang anumang kapangyarihan sa lupa ang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Dakilang aral mula sa kapalaran ng Iran ang nagsasabing dapat manatiling matatag ang pananampalataya sa gitna ng nagbabagong panahon. Ika-6, ang babala ng Biblia sa mga makapangyarihang bansa. Napakaraming imperyo ang lumitaw sa kasaysayan na nag-angkin ng lakas, kayamanan at impluensya sa ibabaw ng mundo. Kahit gaano pa kalawak ang kanilang kapangyarihan, ay dumating pa rin ang panahon ng kanilang pagbagsak at pagkawala. Makikita sa Biblia na paulit-ulit na binabalaan ng Diyos ang mga bansang nagiging mapagmataas at umaasa lamang sa sariling lakas. Kapansin-pansin na maraming tao ngayon ang muling bumabalik sa banal na kasulatan upang maunawaan ang kahulugan ng mga nangyayari sa kasalukuyang panahon. Malalim na mensahe ang dala ng kasaysayan ng Iran at ng iba pang kaharian na minsang naging makapangyarihan sa mundo.
Noong sinaunang panahon ay kinatatakutan ng maraming bansa ang Persya dahil sa lawak ng kanilang nasasakupan at tibay ng kanilang hukbo. Dakilang impluwensya ang hawak ng imperyong iyon sa politika at pamumuhay ng iba't ibang lupain noon. Kahanga-hanga dahil sa kabila ng kanilang lakas, ay ipinakita pa rin ng Diyos na walang sinuman ang higit na makapangyarihan kaysa sa Kanya. Mahalagang aral para sa sangkatauhan na ang tunay na seguridad ay hindi nakasalalay sa armas, kayamanan o kapangyarihan ng tao. Matinding paalala ang makikita sa Biblia na ang bawat bansa ay mananagot pa rin sa harap ng Panginoon. Proverbs 16 verse 18. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinapakita ang panganib ng kayabangan at labis na pagtitiwala sa sariling kakayahan. Kahanga-hanga sapagkat kahit napakaikli ng kasulatang iyon ay naglalaman naman ng makapangyarihang babala para sa lahat ng tao at bansa. Makapangyarihang paalala ang mensaheng iyon na ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ang tunay na daan tungo sa kapayapaan at kaligtasan. Habang patuloy ang pag-usad ng panahon, ay mas nagiging malinaw sa maraming Kristiyano na mabilis magbago ang takbo ng mundo. Kapansin-pansin na ang mga bansang dating hindi pinapansin ay unti-unting nagiging sentro ng pandaigdigang usapin at tensyon. Kakaibang pananabik ang nararamdaman ng ilang mananampalataya. Dahil tila unti-unti nang nagdurugtong ang kasaysayan at propesya, mabigat na katotohanan na walang anumang kapangyarihan sa lupa ang mananatiling matatag magpakailanman. Espiritual na paghahanda ang higit na mahalaga kaysa sa paghabol sa pansamantalang bagay ng mundong ito. Bawat pangyayari sa mundo ay nagpapatunay na totoo at buhay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Dakilang pag-asa ang natatanggap ng mga pusong nananatiling tapat sa Panginoon kahit magulo ang paligid. Kahanga-hanga kung paanong ginagamit ng Diyos ang kasaysayan upang buksan ang isip ng tao sa katotohanan. Ikapito, ang papel ng Iran sa gitnang silangan. Sentro ng maraming usapin sa kasalukuyang panahon, ang bansang Iran dahil sa impluensya nito sa rehiyon ng gitnang silangan. Kapansin-pansin na halos bawat malaking balita tungkol sa tensyon at kaguluhan ay may kaugnayan sa lugar na dating kilala bilang Persya. Kahanga-hanga kung paanong ang isang bansang nabanggit sa Biblia noon pang sinaunang panahon ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan hanggang ngayon. Matinding interes ang nabubuo sa puso ng maraming Kristiyano habang sinusubaybayan ang mga pangyayaring nagaganap sa rehiyong iyon. Malalim na pagninilay ang dulot ng mga balitang ito sa mga taong naniniwalang may koneksyon ang kasalukuyang panahon sa mga propesiya ng Biblia. Noong unang panahon ay naging mahalagang sentro ng kalakalan, kultura at pamumuno ang Persya sa malaking bahagi ng mundo. Dakilang impluensya ang iniwan ng kahariang iyon, kaya nananatiling buhay ang pangalan nito sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kakaibang katotohanan na hanggang sa makabagong panahon ay patuloy pa ring may malaking epekto ang Iran sa usapin ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Mahalagang maunawaan na maraming propesiya sa Biblia ang may kaugnayan sa mga bansang matatagpuan sa gitnang silangan. Pananabik at pag-aalala ang sabay na nararamdaman ng maraming mananampalataya habang pinag-aaralan ang mga pangyayaring ito. Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Napakagandang paalala ng talatang iyon na kahit puno ng kaguluhan ang mundo, ay mayroon pa ring mabuting plano ang Diyos para sa kanyang mga anak. Kahanga-hanga dahil nagbibigay lakas ang mga salita ng Panginoon sa mga pusong pinanghihinaan dahil sa takot at pangamba sa kinabukasan. Makapangyarihang mensahe ang kasulatang iyon na hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang mga taong nananatiling nagtitiwala sa Kanya. Habang tumitindi ang tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, ay mas maraming tao ang naghahanap ng kasagutan sa Biblia. Kapansin-pansin na ang mga usaping may kaugnayan sa Iran ay madalas ikonekta ng ilan sa mga sinaunang propesyang matatagpuan sa banal na kasulatan. Kakaibang damdamin ng pag-asa ang nararamdaman ng mga Kristiyanong nananatiling matatag ang pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Mabigat na paalala para sa sangkatauhan na walang anumang kapangyarihan sa lupa ang makapipigil sa kalooban ng Diyos. Espiritual na paggising
ang nagiging epekto ng mga pangyayaring ito sa maraming taong dati ay malayo sa pananampalataya. Bawat araw na lumilipas ay nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang kalagayan ng buong mundo. Dakilang katotohanan na ang mga salita ng Biblia ay nananatiling buhay at makapangyarihan sa bawat henerasyon. Kahanga-hanga kung paanong ang kasaysayan ng Iran ay nagiging dahilan upang muling pagnilayan ng marami ang kanilang relasyon sa Diyos. Ikawalo, ang mensahe ng Diyos sa gitna ng kaguluhan sa mundo. Patuloy na naguguluhan ang maraming tao habang dumarami ang tensyon, alitan at pangamba sa iba't ibang panig ng mundo. Kapansin-pansin na habang lumalala ang sitwasyon sa ilang bansa, ay mas lumalalim din ang paghahanap ng sangkatauhan sa espiritual na katotohanan. Kahanga-hanga kung paanong ang Biblia ay nananatiling gabay ng maraming Kristiyano sa gitna ng magulong panahon. Mabigat na damdamin ang nararanasan ng ilan habang pinagmamasdan ang mga pangyayaring tila konektado sa mga sinaunang propesiya. Malalim na pag-asa naman ang natatanggap ng mga pusong patuloy na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Noong unang panahon ay nagbigay na ng mga babala ang Panginoon tungkol sa mga pagsubok at kaguluhang darating sa mundo. Dakilang katotohanan na walang anumang pangyayari ang nakakubli sa mata ng Diyos dahil alam niya ang simula at wakas ng lahat. Kakaibang kapanatagan ang nararamdaman ng mga mananampalatayang nananalig sa kanyang mga pangako kahit puno ng takot ang paligid. Mahalagang maunawaan na ang layunin ng mga propesiya ay upang hikayatin ang tao na mas mapalapit sa Diyos at hindi upang mawalan ng pag-asa. Pananampalataya ang pinakamahalagang sandata ng bawat Kristiyano laban sa pag-aalala at pangamba sa kinabukasan. John 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Napakalalim ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinapaalala ng Panginoon na may tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kahanga-hanga sapagkat kahit magulo ang kalagayan ng sangkatauhan, ay may katahimikan pa ring matatanggap ang pusong nananatiling tapat sa Diyos. Makapangyarihang paalala ang kasulatang iyon na hindi dapat manaig ang takot sa buhay ng bawat Kristiyano. Habang pinag-uusapan ng mga bansa ang tungkol sa digmaan at kaguluhan, ay dumarami naman ang mga taong muling lumalapit sa Biblia. Kapansin-pansin na maraming mananampalataya ang mas naging seryoso sa pananalangin at paghahanap sa presensya ng Diyos. Kakaibang espiritual na paggising ang nagaganap sa puso ng ilang tao dahil sa mga pangyayaring nangyayari sa mundo ngayon. Mabigat na paalala para sa lahat na ang buhay sa lupa ay pansamantala lamang at walang nakatitiyak sa mangyayari bukas. Espiritual na paghahanda ang higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanan o kapangyarihan sa mundong ito. Bawat araw na lumilipas ay nagpapatunay na ang mga salita ng Diyos ay hindi kailanman nawawala ng kapangyarihan. Dakilang pag-asa ang matatagpuan ng bawat taong buong pusong nagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng kaguluhan. Kahanga-hanga kung paanong ginagamit ng Diyos ang kasaysayan upang tawagin ang sangkatauhan pabalik sa Kanya. Malalim na kapayapaan ang mararanasan ng mga pusong patuloy na kumakapit sa Kanyang mga pangako. Makapangyarihang mensahe ng pananampalataya at pag-asa ang naghihintay sa bawat taong mananatiling tapat sa Diyos hanggang wakas. Habang patuloy na umiikot ang mundo at dumarami ang mga pangyayaring nagdudulot ng takot at pangamba sa sangkatauhan, ay mas lalong nagiging mahalaga ang paghawak sa mga pangako ng Diyos na matatagpuan sa Biblia. Kapansin-pansin na ang mga propesiyang minsang tila napakalayo sa realidad ay unti-unti nang nagiging sentro ng usapan sa iba't ibang panig ng mundo. Kahanga-hanga kung paanong ang mga salitang isinulat libong taon na ang nakalipas ay patuloy pa ring nagbibigay babala, pag-asa at direksyon sa bawat mananampalataya hanggang ngayon. Mabigat mang pakinggan ang ilan sa mga nangyayari sa paligid, ay nananatili pa ring makapangyarihan ang presensya ng Panginoon sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Malalim na kapayapaan lamang ang matatanggap ng pusong nananatiling matatag sa pananampalataya kahit puno ng kaguluhan ang mundo. Habang mas lumalalim ang pag-aaral tungkol sa Iran, Persya at mga propesiyang nakasulat sa Biblia, ay mas nauunawaan ng maraming Kristiyano na walang anumang pangyayari ang nagaganap ng walang pahintulot ng Diyos. Dakilang paalala para sa bawat isa
na ang tunay na kaligtasan ay hindi matatagpuan sa lakas ng tao, kayamanan o kapangyarihan ng mga bansa, kundi sa Panginoon lamang. Kakaibang pag-asa ang ibinibigay ng Diyos sa mga pusong patuloy na nananalangin at kumakapit sa kanyang mga salita araw at gabi. Mahalagang ihanda hindi lamang ang isip, kundi higit sa lahat ang puso at pananampalataya. Habang patuloy na nagbabago ang takbo ng mundo, espiritual na paggising ang maaaring maranasan ng sino mang buong pusong lalapit sa Diyos at maghahanap ng kanyang presensya. Romans 15 verse 13, "Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost." Napakagandang pangako ng talatang yon dahil ipinapaalala na kayang punuin ng Diyos ng kapayapaan at pag-asa ang bawat pusong nananalig sa Kanya. Kahanga-hanga sapagkat kahit puno ng kaguluhan ng mundo, ay may katahimikan pa ring nagmumula sa presensya ng Panginoon. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Napakalaking tulong ng inyong suporta upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga mensaheng nagbibigay inspirasyon at nagpapatibay ng pananampalataya. Kahanga-hanga ang biyayang natatanggap ng isang pusong patuloy na lumalapit sa Diyos at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Malalim na pag-asa at tunay na kapayapaan ang naghihintay sa bawat taong mananatiling tapat sa Panginoon anuman ang mangyari sa mundo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at nawa ay patuloy niyang gabayan ng inyong buhay, pamilya at pananampalataya araw-araw.